Nang matagal na panahon, sinabihan ng mundo ang Ukraine na imposibleng mabawi ang Crimea. Inanex ng Rusya ang peninsula noong 2014 at pinatatag ito mula noon. Isa itong estratehikong kuta sa Black Sea. Mahigpit na pinoprotektahan. Malalim ang pagkakakuta at napakahalaga sa simbolo. Ayon sa iba, mahal ang magiging kapalit kung babawiin ng Ukraine ang lugar na iyon. Yan mismo ang gustong ipaniwala ng ilang politiko sa Ukraine. Pero mas alam ng Ukraine ang totoo. Ayon sa kanila, bawal galawin ang Crimea ngunit nagkamali sila. Ngayon, isang nakakagulat at matalinong paraan para mabawi ang peninsula ang lumilitaw. At naghahanda na ang Ukraine para kunin ito. Bago natin talakayin ang plano, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang Crimea at bakit ito mahalaga para sa parehong Ukraine at Russia. Noong 2014 nagsimula ang Russia ng kampanya ng pananakop laban sa Ukraine na naging hudyat ng ganap na pananakop ni Putin noong Pebrero 2022. Naging pangunahing target ng unang kampanya ni Putin ang Donbas, kung saan itinutuon niya ang mga pagsisikap sa pag-uudyok ng mga pro-Russian na separatistang puwersa sa Donetsk at Luhansk. Ang Crimea ang naging pinakamahalaga sa Russia noong 2014. Nagawang aneksahin ng mga puwersa ni Putin ang peninsula mula Pebrero hanggang Marso ng taong iyon. Nagsimula ang lahat noong Pebrero 20 nang sinabi ng tagapagsalita ng regional na parlamento ng Crimea, Vladimir Konstantinov, na hindi niya isinasantabi ang posibilidad na maibalik ang peninsula sa Russia. Noon ding araw na iyon, libo-libong mandirigmang armado at nakasuot ng walang markang uniforme ang nagsimulang magpakita sa peninsula. Sila ang tinatawag na Little Green Men, malamang mga sundalong Ruso na tumangging makipag-ugnayan sa mga sibilyan at sa halip nag-focus sa pagpapalakas ng damdaming makaruso. Ilang oras matapos lumitaw ang mga Little Green Men, iniutos ng pansamantalang gobyerno ng Ukraine sa kanilang mga sundalo na lisanin ang peninsula. Halos 20,025 sundalong Ukrainian ang lumisan, na sa totoo lang ay ibinigay ang Crimea sa kontrol ni Putin. Walang putukan na nangyari. Kontrolado na ng Russia ang peninsula. At maraming dahilan kung bakit nais ng Russia ang kontrol na iyon. Ang iligal na pag-aneksa ng Russia sa Crimea ay itinuturing na kauna-unahang hakbang ni Putin sa pananakop ng Ukraine. Karamihan sa mundo ay hindi kinikilala ang Crimea bilang bahagi ng Russia. Sudan at North Korea lang ang ilan sa mga bansang kumikilala dito. Ngunit hindi ito naiintindihan ni Putin. Para sa kanya, ang Crimea ay isang banal na lugar na matagal nang pinaglalabanan ng Russia para makontrol. Hawak nila ang kontrol noong panahon ng Soviet, pero nawala ito nang maging isang malayang bansa ang Ukraine matapos bumagsak ang Soviet Union. Para kay Putin, ang Crimea ay may malaking estratehikong at simbolikong halaga. Nang inatake ng Russia ang Ukraine, nakitang mahalaga ang Crimea para magtagumpay ang bansa. Sino man ang may kontrol sa Crimea ay siyang makakakuha sa Ukraine. Iyan ang pangkalahatang pag-iisip noon. At may saysay naman iyon. Nagbigay ang Crimea kay Putin ng mga daungan kung saan niya maaaring ipadala ang kinatatakutang Black Sea Fleet ng Russia papunta sa Black Sea. Ang mga barko ay sapat na upang talunin ang maliit na hukbong dagat ng Ukraine na may 70 lamang na kagamitan. Karamihan ng mga ito ay patrol vehicle, minesweeper, at corvette lamang ayon sa global firepower. Ang Russia ay makokontrol ng Black Sea at magkakamit ng dalawang benepisyo. Ang kakayahang maghatid ng armas at supply sa Ukraine at impluensya sa kalakalan nito. Ang unang benepisyo ay malinaw. Gagamitin ng Russia ang Crimea bilang sentro para palakasin ang pananakop sa timog ng Ukraine. Ang mga supply at sundalo ay darating sa peninsula mula Russia bago ipadala papasok sa Ukraine. Umasa si Putin na gagamitin ang Crimea para pigilan ang pagkakakitaan ng Ukraine sa kalakalan. May punto siya. Bago ang digmaan, mga 70% ng kabuuang export ng Ukraine, kabilang ang 70% ng kanilang agricultural exports ay dumadaan sa Black Sea. Kapag pinutol ang rutang yon, mapuputol din ang ekonomikong lifeline ng Ukraine. Iyon ang plano ni Putin nang ilunsad niya ang kanyang ganap na pananakop sa Ukraine, na nag-iwan ng isang dilema para sa bansa. Ang traditional na pag-iisip ay, gaya ng nabanggit natin kanina, kung sino ang may kontrol sa Crimea ay siya ring magkakaroon ng kontrol sa Ukraine. Ang problema para sa Ukraine ay mukhang imposibleng mabawi ang Crimea. Ayon kay Paul Warburg, isang geopolitical analyst, malaking papel ang ginagampanan ng heograpiya sa sinasabing imposibilidad. Dahil sa heograpiya nito, ayon kay Warburg,
Ang Crimea marahil ang pinakamahirap na bahagi ng teritoryo ng Ukraine na lusubin. At dahil dito, ito rin ang pinakamagastos na bahagi ng teritoryo para sa Ukraine na mabawi mula sa kontrol ng Russia. Ayon sa analyst, ang Crimean Peninsula ay maabot lamang sa pamamagitan ng isang makitid na lagusan sa Black Sea. At tama ito. Perpekto iyon para kay Putin. Ang pagpapatibay sa lagusang iyon ay tila sapat para mapanatili ng Russia ang Crimea. Ayon sa mga tradisyonalista, ang anumang pag-atake ng Ukraine ay magdudulot ng malaking bilang ng pagkamatay dahil kakailanganin ang pagpapadala ng 10,000 sundalo sa lagusang iyon para maging sulit ang sakripisyo kahit magtagumpay ang Ukraine sa pag-atake. Ang malaking bilang ng mga casualty at pagbaling ng atensyon mula sa mainland na inaatake ng mga puwersang Putin ang magdudulot ng kanilang pagbagsak. Para sa Ukraine, posibleng mabawi ang Crimea. Pero maaari ring mabawi ulit ito ng kalaban at mawawala pa ang ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, marami ang naniniwala na hindi kayang mabawi ng Ukraine ang Crimea. Ito rin ang dahilan kung bakit may nagsasabing dapat gamitin ng Ukraine ang Crimea bilang panagot sa negosasyon ng kapayapaan sa Russia. Mukhang tama ang lohikang ibibigay na sa Russia ang Crimea upang magpakumbaba si Putin sa iba pang aspeto. Ngunit matatag ang paninindigan ng Ukraine. Mula nang aneksahin ni Putin ang Crimea, hindi man lang nagpahiwatig ang bansa na maaaring isaalang-alang ang pagbibigay nito sa peninsula. Inihayag ni Ukrainian miyembro ng parlamento Irina Gerashenko ang pangkalahatang damdamin sa Ukraine nang unang lumitaw ang mga mungkahi sa pagbibigay ng Crimea. Ayon sa pahayag, ang teritorial na integridad at soberanya ng Ukraine ay hindi maaring makompromiso para sa mga Ukrainyano. Hindi isusuko ng Ukraine ang Crimea. Sa halip, lalaban ito para mabawi ang peninsulang nawala sa agresyon ni Putin. Paano nga ba magiging posible ang mga iyon? Hindi maaring gawin ang tradisyonal na pag-atake sa peninsula dahil sa napakaraming buhay na maaring mawala. Ayon sa karamihan, kontrolado ng Rusya ang Crimea. Kahit iligal ito, at mahirap bawiin ang kontrol na iyon sa isang direktang labanan. At gayunpaman, naghahanda ang Ukraine na bawiin ang Crimea. Isa itong plano na walang ibang inaasahan. At naging posible lang ito dahil sa desisyon ni Putin na salakayin ng Ukraine. Ang pananakop ni Putin sa Crimea Peninsula noong 2000 at 14 ang magpapatunay na magiging dahilan ng pagbagsak ng Russia sa rehiyon. Hindi mo malalaman iyan sa pakikinig lang sa mga eksperto. Noong Pebrero 2023, sinabi ni Adam Smith, nangungunang demokratiko sa House Armed Services Committee sa Estados Unidos, sa tingin ko, mas marami ang nagkakaisa kaysa sa inaakala ng mga tao na hindi na muling mababawi ng Ukraine ang Crimea sa pamamagitan ng lakas militar. Dagdag pa ni Smith, pinakamagandang senaryo ay ang isang uri ng One Ukraine na kasunduan. Ang totoong tanong ay, makakakuha ba tayo ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine? Isang seguridad na pahihintulutan ang Estados Unidos at mga kaalyado ng Ukraine na ipagpatuloy ang pagsasanay at pagbibigay ng armas sa Ukraine para hindi na ito maulit ng Russia radahap sa hinaharap kapag nakabawi na sila ng lakas. Nangangahulugan ito na hindi na mababawi ng Ukraine ang Crimea. Ngunit may isang bagay na kulang sa mga analyst tulad ni Smith. Ayon kay Warburg, imahinasyon. Maraming politiko ang nagsabi na imposibleng mabawi ang Crimea nang hindi talaga sinusuri ng mabuti ang estratehikong sitwasyon ng Ukraine. Ayon kay Warburg, anong klaseng digmaan ba talaga ang kinakaharap ng Ukraine laban sa Russia? At kapag may mga politiko na nagsasabing imposibleng mabawi ng Ukraine ang Crimea, hindi ito gaanong sumasalamin sa kakayahang militar ng Ukraine, kundi mas sa kakulangan ng imahinasyon at pangmatagalang estratehikong pag-iisip ng mga politikong ito. Iyon ang mahalaga. Mahigit 3 taon nang patuloy na nalalampasan ng Ukraine ang mga inaasahan sa labanan nito laban sa Russia. Nang inilunsad ni Putin ang espesyal na operasyong militar, inaasahan na mabilis na babagsak ang Ukraine. Marami sa Estados Unidos ang may parehong pananaw, kabilang si dating chairman ng Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley. Ilang linggo bago ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, sinabi niya na posibleng bumagsak ang Kyiv sa loob ng 72 oras sa malawakang pananakop ni Putin. Siyempre, ngayon alam natin na mali iyon. 3.5 taon na ang lumipas. At patuloy pa ring ipinagtatanggol ng Ukraine ang sarili laban sa mga mananakop na Ruso. Dahil dyan, sabi ni Warburg, mahalagang baguhin ang pananaw tungkol sa Crimea. Sa pagsusuri ng aktwal na estratehikong sitwasyon ng Crimea, ang pinakamahalagang bagay ay huwag tingnan ito base sa kasalukuyang sitwasyon nito. Sa halip, tingnan kung paano maaring magbago ang sitwasyon sa paglipas ng panahon. May mga particular na kondisyon na kapag natugunan, maaaring mabawi ng Ukraine ang Crimea. Kung matugunan ang mga kondisyon,
Maaaring mabawi ng Ukraine ang peninsula nang hindi nangangailangang magpadala ng maraming sundalo sa kamatayan. Kung magagawa ng Ukraine ang tamang estratehiya, maaari nilang mabawi ang Crimea nang walang labanan o pagdanak ng dugo, katulad ng kung paano nakuha ng Russia ang peninsula noong una. Ang una sa mga kondisyong iyon ay natugunan na. Napag-usapan na natin ang estratehikong kahalagahan ng Crimea para kay Putin nang simulan niya ang pananakop. Pwedeng gamitin ng Russia ang access ng Crimea sa Black Sea para atakihin ang southern Ukraine at putulin ang trade routes nito na magdudulot ng kakulangan sa pondo para sa depensa ng bansa. Ang tagumpay ng estratehiyang ito ay halos tiyak na dahil sa dating pinaniniwala ang isa sa pinakamalakas na sandata ng Russia. Ang Black Sea Fleet, itinatag noong 1783 ay hinati sa pagitan ng Ukraine at Russia nang bumagsak ang Soviet Union. Pinakikinabangan ng Russia ang 82% ng mga barko ng fleet mula sa paghahati. Mabilis na lumipat tayo sa simula ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Ang fleet na iyon ay may mahigit 25,000 na tauhan at 12 dosenang surface vessel. Karamihan ay nakabase sa Crimea na kontrolado ng Russia. Ang fleet na iyon ay sapat para tapatan ang kakaunting patrol ship ng Navy ng Ukraine. Ito sana ay magbibigay kay Putin ng buong kontrol sa Black Sea, pero hindi iyon ang naganap. Nang walang Navy, ipinakita ng Ukraine ang kakayahan nilang mag-innovate sa pagharap sa agresyon ng Russia. Gamit ang mga misil at mga drone sa dagat, sistematikong pinatumba ng Ukraine ang 26 na barko na bumubuo sa Black Sea Fleet ni Putin. Lumubha pa ang sitwasyon para sa leader ng Russia dahil di na niya mapalitan ang mga barkong iyon. Mula nang magsimula ang digmaan, isinara ng Turkey ang mga kipot nito sa ilalim ng Artikulo 11 ng Montreux Convention. Ang pagsasara ay nangangahulugan na walang daraan ng barkong militar sa Turkish Straits papuntang Black Sea. Hindi ito problema para sa Ukraine. Simulat sa walang planong magpadala ang Ukraine ng anumang barko sa daan ng tubig na iyon. Pero para sa Black Sea Fleet na halos buong digmaan ay binobomba ng mga missile at drone ng Ukraine para na itong hatol sa kamatayan. Ngayon, halos wala ng epekto ang Black Sea Fleet sa digmaan sa Ukraine. Noong Hulyo 2024 inutos ni Putin ang pag-atras ng fleet mula Crimea. Desisyon na tinawag ng Atlantic Council na panlilibak sa Russia sa kanilang paulit-ulit na pagbabanta sa kanluran ng paglala ng digmaan. Nanaig ang Ukraine sa digmaan sa Black Sea kahit kulang sa hukbong dagat. Ilang problema yan para kay Putin. Nawalan siya ng inaakalang estratehikong bentahe na dapat sanay hatid ng pagkontrol sa Crimea para sa Russia. Ayon sa Atlantic Council, ang pag-atras ng Black Sea Fleet ay nagpapakita ng hindi sapat na tugon ng Russia sa mga taktika ng Ukraine at maaaring hindi kasing tatag ang kontrol nito sa Crimea gaya ng inaakala. Ang pagkawala ng kontrol sa Black Sea ay nagdudulot ng problema sa supply sa Crimea na isa sa mga kailangang matugunan ng Ukraine para maisakatuparan ang plano nitong mabawi ang peninsula. May kabalintunaan sa bentahe ng choke point na kailangang lampasan ng Ukraine para magsimula ng malawakang pag-atake sa Crimea. Ang choke point na iyon ay magbibigay daan sa mga puwersa ng Russia na itulak ang mga tropa ng Ukraine papunta sa mga kill zone na magre-resulta ng matinding casualty. Ang limitadong access na ito ay nagdudulot din ng posibilidad ng malaking problema sa supply sa buong peninsula, paliwanag ni Warburg. Ang tanging paraan para makarating ang karamihan ng tubig sa Crimean Peninsula ay sa pamamagitan ng mga kanal na kailangang dumaan din sa parehong makitid na choke point. Madaling harangan at lagyan ng dam ang mga kanal na ito para tanggalin ang pinagmumulan ng tubig papunta sa Crimean Peninsula. Yung Getsanal ay nagbibigay ng oportunidad. Ang pagputol dito ay posible na ngayon dahil sa kawalan ng kontrol ng Russia sa Black Sea, maaaring gutumin ng Ukraine ang Crimea sa tubig. Problema ito para kay Putin dahil ang Crimea ay may malalaking suliranin na sa tubig. Noong Hunyo 2023, ipinasabog ng Russia ang Kakhovka Dam sa Ukraine, isang padalos-dalos na desisyon. Ang pagkasira ng dam na iyon ay nagdulot ng mga problema sa mainland Ukraine na nakaapekto sa 4 na oblast. Ngunit hindi inaasahan ng Russia na ang dam na ito ang nagsusupply ng tubig sa Crimea sa pamamagitan ng North Crimean Canal. Iyon kanal ay binarikadahan ng Ukraine matapos ang aneksasyon ng Crimea. Ngunit muling binuksan ito ng Russia noong 2022. 85% ng tubig ng Crimea ay mula sa kanal na iyon. Ipinapunto rin ng Ukraine War Environmental Consequences Work Group iyon. 8 sa 20%
imbakan ng tubig sa Crimea ay napupuno ng North Crimean Canal na may kabuang 145 milyong kubiko na metro ng tubig. Ang iba pang mga imbakan ay napupuno ng tubig mula sa mga ilog sa bundok. Hindi sapat ang mga ilog sa Crimea para sa konsumo ng tubig sa peninsula, dahil karamihan nito ay nagmumula sa North Crimean Canal. Bukod sa isyu ng tubig, may problema rin sa supply. Ginagamit ng Rusya ang North Crimean Canal para maghatid ng kagamitan at sundalo papasok at palabas ng Crimea, kahit na may ibang alternatibo. Ang Kerch Bridge na itinayo ni Putin bilang monumento ng pag-aangkin ay nagsisilbing pangunahing daanan na nag-uugnay sa Crimea at mainland Russia. Batid ito ng Ukraine at ilang ulit nang inatake ang tulay sa panahon ng digmaan. Nagdulot ng pansamantalang pagsasara ng Kerch Bridge ang pambobomba gamit ang truck noong Oktubre 2022. Gayon din ang pagsabog ng 2 Sea Baby drone noong Hulyo 2023 at isang komplikadong paglalagay ng mina noong Hunyo 2025 na tumarget sa mga haligi ng tulay. Nangangahulugan ito na handa ang Crimea para sa pagkubkob. Hindi na kailangang direktang lusubin ng Ukraine ang Crimea. Sa halip, maaaring atakihin nito ang tulay ng Kerch, gaya ng ginawa na nito noon, upang maputol ang mahalagang linya ng supply papasok sa Crimea. Ang mga naval blockade na posible dahil sa pag-alis ng Black Sea Fleet ay maaaring magdulot ng kakulangan sa tubig at mapipigilan ang Russia na gamitin ito para magpadala ng kagamitan at sundalo papasok ng Crimea. Kailangan lang ng Ukraine ng tiyaga at focus sa dalawang aspeto ng pagkubkob na ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa ikatlong kondisyon na kailangang matugunan para mabawi ng Ukraine ang Crimea: ang pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Kapag naputol na ang connection ng Crimea mula sa Russia at hindi nasalik ang dating kinatatakutang Black Sea Fleet, ang kailangan na lang ng Ukraine ay maghintay. Sa maikli, ito ay magpapatuloy sa digmaang pang-ekonomiya na sinimulan ni Putin upang unti-unting maubos ang kanyang mga pinagkukunan. Iniisip ni Warburg na karamihan sa mga tao ay may maling pananaw sa sitwasyon sa Crimea at sa buong digmaan sa Ukraine. Ayon kay Warburg, ang digmaan sa Ukraine ay isang digmaan ng pag-ubos kung saan nagtago ang Ukraine sa mga pwesto ng depensa bilang kanilang estratehiya. Magtiis hanggat kailangan at magdulot ng higit pang casualty sa militar ng Russia hanggang sa tuluyang maubusan ng tao o mapagkukunan ang Russia na maipapadala laban sa kanila. Ang ganitong pamabayag, ang ganitong uri ng pag-ubos ang may potensyal na bumagsak ang ekonomiya ng Russia na magpapahirap kay Putin na kayanin pang panatilihin ang Crimea. Malapit nang tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Noong Mayo, iniulat ng United 24 Media ang mga pahayag ni Oleg Ivoshenko, pinuno ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine. Sabi niya, malaking problema na si Putin. Hindi pa rin nagbago ang kanilang hangarin na ganap na kontrolin ang Ukraine. Pero ang kagustuhan ay hindi nangangahulugan ng kakayahan. Pagod na sila sa teknolohiya, ekonomiya, at diplomasya, ayon kay Ivoshenko. Dagdag pa niya, dahil sa pambagsak na ekonomiya ng Russia, imposibleng makamit ni Putin ang kanyang mithiin. Aniya, simula ng digmaan, bumaba ang reserbang ginto ng bansa mula 2,300 hanggang 1,700 tonelada at bumaba rin ang reserba nito ng Chinese yuan. Dahil sa digmaan, bumaba ang pambansang pondo ng Russia mula dolyar 150 bilyon patungong 38 bilyon na lamang. Sa unang 3 buwan ng 2025 pa lang, ayon sa kanya, gumastos na ang Russia ng humigit kumulang 5 bilyon para sa digmaan. Ayon kay Ivoshenko, seryosong mga isyu ito sa ekonomiya ng Russia. Sa pagtatapos ng taon, inaasahang magkakaroon ng malalaking problemang pinansyal, kakulangan sa manggagawa, at posibleng krisis sa enerhiya at mga pampublikong serbisyo. Sa madaling salita, limitado ang kakayahan ni Putin na punduhan ang kanyang pananakop. Ang katapusan ng 2025 ang magiging kritikal na punto. Di rin natin pwedeng isantabi ang sinabi ni Warburg tungkol sa napakaraming nasawi sa Russia. Noong Hunyo, opisyal na nawala ang 1 milyong sundalo ng Russia dahil sa pagkamatay, pagkasugat o pagkabihag. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, 1,045,200 at 20 na ang bilang ng mga nasawi, nasugatan o nabihag hanggang Hulyo 23. Ang mga nawalang sundalo ay kailangan palitan.
na lalo pang nagdaragdag sa gastusin ng Russia. Nagbabayad si Putin ng malalaking buwan ng sahod at signing bonus na 3,000 hanggang 4,000 sa kanyang mga kontratang sundalo. Nangako rin siya na magbibigay ng kompensasyon sa mga pamilya ng mga nasawi sa Ukraine. Idagdag pa ang mga pagkalugi ng Russia na mga sinisira nilang kagamitang militar sa Ukraine na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. At makikita mo na ang digmaang pag-ubos na sinimulan ni Putin ay bumabalik na ngayon laban sa Russia. Posibleng samantalahin ng Ukraine ang matinding krisis pang-ekonomiya upang mabawi ang Crimea. Maghintay lang sila dahil habang tumatagal ang digmaan, lalong nagiging magastos ito para sa Russia. Kapag pinagsama ito sa sitwasyon sa Black Sea at ang posibilidad na maputol ang Crimea, mas masisira ang posisyon ng Russia sa peninsula. May plano ang Ukraine na hindi aatakihin ang Crimea ngayon. Ang direktang pag-atake sa teritoryo ay hindi kabilang sa mga taktika ng Ukraine. Mas estilo ni Putin ang walang tigil na pagpapadala ng mga sundalo sa labanan. Sa halip, maghihintay di ang Ukraine. Sa bawat araw ng digmaang sinimulan ni Putin, hahayaan niya itong pahinain ang kanyang bansa. Ang konsepto ng muling pagbawi sa Crimea ay mababago mula sa pagiging imposibleng akala ng karamihan tungo sa isang posibleng opsyon para sa Ukraine. Mapipilitan si Putin makipag-usap kapag bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Dahil humina na ang posisyon ni Putin sa Crimea bunsod ng pagkawala ng Black Sea Fleet at posibleng lalong humina sa paglusob ng Ukraine, isa na lang ang kanyang opsyon: ibalik ang teritoryo sa Ukraine. Kung hindi niya ito gagawin, ang paggamit ng Ukraine ng mga drone at posibleng pag-atake ay magpapagalit sa mga tao sa Crimea. Maaaring magtapos ang galit na iyon sa pagsakop ng Russia sa teritoryo kung hindi ito kayang sugpuin ng Ukraine ng direkta. Lumala ang kalagayan ni Putin dahil sa mga palatandaan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Dahil desperado na, naglalagay na ng kahoy ang mga sundalong Ruso sa kanilang mga tangke bilang proteksyon laban sa mga drone ng Ukraine. Wala nang pera o yaman ang Russia para makapagbigay ng mas magagandang tangke. Mapapanood ito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa Military Show para sa mas maraming balita tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat sa panonood gaya ng dati.